Thank you ulit sa pagkakataon. Thank you kay Nanay. Magandang gabi. At sa ating mga manonood sa Facebook Live, magandang gabi po. So yung topic natin for tonight, wala tayong media. What drives your life? Ang ganda nito. Sabi ni Nanay, ayusin ko daw yung preaching ko. Kailangan, kapulutan tayo ng aral, kapulutan tayo ng inspirasyon, focus tayo sa word. No? Amen? Amen po ba? Okay, saglit lang po ito. Salamat sa Lord. But before anything, let's pray. Lord, maraming salamat po sa lakas, Panginoon, sa inyong pinagkaloob na lakas sa bawat isa sa amin at nakarating po kami dito ng ligtas, maayos at ligtas, Panginoon. Salamat sa bawat kapatid na nandito, naglaan ng oras, gumayak para makapunta sa church. Patuloy niyo po kaming bigyang kalakasan, Panginoon. Patuloy niyo kaming inspired sa inyong mga salita, Panginoon. At patuloy kaming maniniwala sa inyong mga pangako, Father God. Maraming salamat po. Gamitin niyo po ang inyong lingkod upang maging channel of blessings, Panginoon, sa bawat isang nandito, Father God, maging sa aming mga manonood sa Facebook Live, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo po ang maitaas, hindi po ako. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay. So, ito po yung aking pangatlo sa aking pagkakatanda. Pangatlong beses na tumayo dito sa harapan na binigyan ako ng pagkakataon ni Pastor Hazel para magbagi ng salita ng Lord. At nakakasabik. No, nakakasabik. Sabi nga ni Vibs nung una niyang attend, hindi raw maalis yung kaba. No, sa Ate Grace, ganun din. Alam ko, may nakakaramdam ng kaba. Stage fright. Pero in Jesus' name, ginagabayan tayo ng Lord. Tinutulungan tayo para ma-deliver natin ng maayos yung mga salitang ibinigay niya sa atin. Amen? So, what drives your life? Everyone's life is driven by something. Everyone's life is driven by something. Most dictionaries define the verb drive as to guide, to control, or to direct. Yun daw po yung ibig sabihin nung drive, no? Yun daw po yung ibig sabihin. Okay, yun po yung ibig sabihin. Okay. So what drives your life? Yun po yung tanong. Ano yung dahilan kung bakit nagpapatuloy ka sa buhay mo? Ang ganda nung sinabi dito. Right now, you may be driven by a problem. So lahat naman tayo may problema eh. Amen? Kami, nakakaranas din kami ng problema. Lahat tayo, hindi tayo exempted dyan. A pressure, or a deadline, or a painful memory. Amen? There are hundreds of circumstances that can drive your life. Ang dami daw pong pwedeng maging dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Pero, babalik pa rin tayo dun sa tanong na, bakit tayo nagpapatuloy? Sabi nga, para kanino ka gumigising? Di ba? May commercial na ganun. Para kanino ka gumigising? Here are four. Four of the most common ones. Four lang kasi yung So, yan. Medyo inano ko na siya. Number 1, driven by guilt. So, ito yung mga taong hindi makamove on. Driven by guilt. Sabihin mo sa katabi mo, move on na. Move on na tayo. Move on na. Okay? They allow their past to control their future. Hinahayaan nilang yung past nila yung magmaniobra ng buhay nila. Hinahayaan nilang yung past nila ang magdesisyon para sa sarili nila. So, driven by guilt. Yung po yung ating number 1. Diba? Example, ayokong gawin to. Nakabahan ako. Kasi nung bata ako, sumablay ako dito eh. So, ngayon may pagkakataon ulit. Ayokong gawin to. O mamaya, sumablay ulit ako. Diba? Mga ganong instances lang. So, yung alam nating meron tayong kayang itulong, alam nating meron tayong kayang gawin, pero hindi natin magawa. Natitigilan tayo. Why? We allow our past to control our future. Napakaganda po ng libro talaga ng purpose-driven life, yung binigay na pamamaraan ni Pastor Hazel. Kasi dati, share ko lang, pausan na isagda. Dati kasi kapag gumagawa po kami ng preaching, siguro yung iba din, personal experiences. Humuhugot kami sa aming mga personal experiences. Tapos, hinahanapan namin siya ng verse sa Bible na akma. So, ganun eh. Di ba, Ate Grace, no? Pero, nakakatuwa po, nakakagalak yung binigay na pamamaraan ni Pastor Hazel na meron tayong susundan. Diba? Sa purpose-driven life na, andali na, nandun na yung mga points.
ipapaliwanag na lang natin. So praise God, praise God, praise God. Amen? So going back, we allow our past to control our future. Sabi dito, we are product of our past. But we don't have to be prisoners of it. Amen? Example, he turned a murderer named Moses into a leader. Diba? Yung past ni Moses hindi maganda. Pero ano yung naging outcome? Ano yung plano ng Lord yung ginawa ng Lord sa buhay niya? Naging great leader siya. Amen? Another one, a coward named Gideon. Sino po nakakilala kay Gideon? Si Gideon, isa sa pinaka magaling na character na nabasa ko sa Bible. Ito yung di ba, yung pinili niya yung mga tao na umiinom na sa ilog nang kailangan nakatingin sila sa paligid. Hawak yung sandata, tapos nakatingin sila sa paligid. Compare dun sa mga taong binitawan yung sandata at uminom silang pa ganun. Diba? So, ang ganda ng nito. A coward named Gideon, he turned into a courageous hero. Diba? Amen? So, eto pa, isa, napakaganda po nito. God specializes in giving people a fresh start. Ano po ibig sabihin nun? God specializes in giving people a fresh start. Ito po yung forte ng Lord. Dito siya magaling. Dito siya magaling. Sumablay ka dito. Pero bibigyan kita ng another chance. Pakita mo kaya mo. Amen? Di ba? So, nakaka-excite yung mga revelation ng Lord, yung mga ginagawang revelation ng Lord sa buhay natin. Dahil alam natin, totoo, ang Lord. Amen? Hindi lang siya basta nababasa sa libro or sa Bible. Nag-i-exist, di ba? Amen? Kung guilt and not so good ang past mo, kung yan ang nagbibigay ng gasolina sa'yo, kaya ka nagpapatuloy, tigilan mo na yan. Amen? So, wag kang tumambay dyan. Okay, sabi nga nung isang vocalist na napanood ko, okay lang malungkot, okay lang umiyak, kahit lalaki, umiiyak, okay lang yan. Pero, wag kang tatambay dun. Amen? Sabihin sa atin mo, wag kang tatambay. Wag kang tatambay dun. Amen? Ilabas mo lang. Then after that, move on. Amen? Okay? So, number 2. Many people, number 1 is guilt, no? Many people driven by guilt. Number 2, many people driven by anger. Ito, napaka-normal nito. Anger. So, sino po dito yung hindi makabitaw? Hindi makabitaw. Yung mga nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa family or sa friends, mga nakasamaan natin ng loob, na ang tagal-tagal na, hindi pa rin natin napapatawad. Sino po dito yung mga hindi makabitaw? Meron po ba dito? I believe, wala. Kasi ginagamit tayo ng Lord. May nagawa man sa atin ng Lord, tinuturuan tayo ng Lord. Day by day, glory to glory. Unti-unti, little by little, para matutong magpatawad. Amen? Ang laging sinasabi ni Pastor Hazel, kailangan tayong umaabot. Hindi tayo ang inaabot. Amen? So, yun. Lagpasan ko, nanay, ha? Amen. Those who hurt you in the past cannot continue to hurt you now. Okay? So, those who hurt you in the past cannot continue to hurt you now. Unless you hold on to the pain. So, mga humuhugot mga hugot natin. Those who hurt you in the past cannot continue to hurt you now unless you hold on to the pain. Diba? Sarap pakinggan, no? So, alam niyo yung kantang If We Hold On. Alam mo yan? Together. Naka-live tayo. Okay. I know our dreams will never die. Di ba? Ganda, no? Sino nakapanood ng Land Before Time? Ito yung mga dinosaur. Yung mga dinosaur na cartoons. Ayan. Land Before Time. Team song to doon. Team song yung If You Hold On Together. So, bitawan mo na, kapatid. Bitawan mo na. Huwag ka nang mag-hold ng galit. Huwag ka nang mag-hold sa kahit kanino ng grudge. No? So, patawarin na natin sila. Amen? Patawarin na natin sila. Ano man yung sabi nga ni nanay, tayo ang umabot. Paulit-ulit si Pastor Raisel, tayo ang umabot. Tayo ang dapat na unang nagbibigay ng kamay natin.
Sa mga lalaki tayo, pride yun eh. Pag ikaw yung unang mag-aabot ng kamay mo para makipag-shake hands, di ba, kuya? Medyo nakakaano ng pagkalalaki yun eh. Pero sabi lagi ni Pastor Raizel, kayo ang umabot. Magsimula sa inyo. Kung hindi nyo makita ang pagbabago, amen. Yes, sabi ng Lord kay Pastor Raizel at sinabi sa atin. So, kung hindi natin makita ang pagbabago, huwag tayong ma-frustrate. Huwag tayong ma-disappoint. Simulan natin sa sarili natin yung pagbabago. Amen? Amen. Naku, ang ganda talaga nito. Okay? So, yung bitawan na natin. Maging wise tayo. Sundin natin yung inuutos ng Lord. Amen? Yun yung inuutos ng Lord eh. So, your past is past. Nothing will change it. Sabi, you are only hurting yourself with your bitterness. No? Wala nang makakapagpabago sa mga nakaraan natin. Nangyari na yan eh. Kunyari, kung tayo man halimbawa, kung tayo man ay sumagot sa magulang natin, nakasama natin ang loob ng tatay at nanay natin, nakasuntukan natin yung kuya natin, or nakasabunutan natin yung ate natin, tapos na yun. Wala na tayong magagawa dun. Huwag nating pangangwakan, huwag nating tambayan yung ganong sitwasyon. Matuto tayong magpatawad. Amen? Kasi marami sa atin, anger ang nagpapatakbo sa atin eh. Pero hindi pala dapat ganun. Kailan lang? Anger ang nagpatakbo sa akin. Di ba, Nay? Pero hindi pala ganun. I'm so blessed. Talaga, may mga taong nagsasabi sa akin or ano tawag doon? Yun, no? Nagpapaalala sa akin. No? Kasi we're still living in the flesh. Kalokohan na tayo, hindi nagagalit. Pero, kailangan, binabantayan din natin yung heart natin. Amen? So, hindi natin maiiwasang magtampo, magalit, or magsalita ng negative. But most important, kailangan araw-araw natin itong pinagsisisihan. At pag nagsisi tayo, panindigan natin. Hindi yung, gagawa ko ng kasalanan, tapos mamaya pagsisisihan ko, para bukas, pwede ulit akong gumawa ng kasalanan. Pagsisisi lang naman ako eh. Pwede, okay na yun eh. Hindi dapat gano'n. Amen? So, hindi po dapat ganoon. So, yun. Your past is past, nothing will change it. Pakawalan na natin yung mga yan. No? So, sabihin natin sa katabi natin, huwag kang bitter. Huwag kang bitter. Ayan, no? Number 3, many people are driven by, ano yung una? Guilt. Number 2, anger. Number 3, many people are driven by fear. Takot. Related ito sa number 1. Fear-driven people often miss, eto ang ganda nito, often miss great opportunities. Sabi, fear-driven people often miss great opportunities because they're afraid to venture out. Instead, they play it safe, avoiding risk. Amen? Ibig pong sabihin, maraming tao ang binibigyan ng pagkakataon ng Lord para mag-improve, para mag-level up. Pero mas pinipili nilang mag-play it safe. Ay, okay na ako dito. Parang yung Biboy, ikaw yung kumanta ng kantang to, ha? Kuya, di ko alam yan. Okay na ako dito sa... ganun, nagpe-play it safe. Boy, try nating i-higher. One higher, no? Try nating tumaas ng isang nota. Kuya, okay na ako dito. Ganun. Play it safe. Nagpe-play safe sila. So, naalala ko lang po, sure ko lang. Naalala ko lang po yung preparation natin. Sa Caloocan. So, sino ba naman ang makakalimot nung preparation sa Caloocan, no? Masyadong madugo. Masyadong talagang dugot pawis, no? Talagang, pero masarap. Masarap sa pakiramdam kasi nakita natin yung outcome. So naalala ko, kada magkakachat kami ni Kuya Alan, ramdam ko yung kaba niya. Pag sinasabi ko sa kanya, Kuya, ikaw na bahalang magpakanta. Mag-isip ka na ng lineup mo. No? Kaya isip ka na ng lineup mo. Sabi ni Kuya Alan, ako bro, pinaalala mo pa. Lalo, kinabahan tuloy ako. Sabi niya, kinabahan na naman ako. Hindi ko nga iniisip. Sabi niya ganun sa akin. So, nakaka-bless ang buhay ni Kuya Alan dun sa tagpo ngayon. Hanggang sa dumating kami dun sa punto na nandun na kami sa Caloocan, inaaral niya talaga kung kailan siya papasok. Kasi sa worship leader po, napaka-importante po
na alam natin kung kailan tayo papasok sa kanta. Pwede pong mauna tayo, pwedeng mahuli tayo, pero yung masaktuhan mo talaga yung musicians para mapasukan mo yung isang kanta. Kasi sa video, okay, di ba? May tuldok-tuldok. 1, 2, 3, 4. Saka ka palang kakanta, di ba? Pero dito sa live praise and worship natin, tenga talaga ang papakinggan. So, nakita ko talaga yung effort ng bawat isa. Pero hindi ko makakalimutan talaga yung effort ni Kuya Alan, no? Talagang hindi pa nagsisimula. Kasi may una pong team eh. Bago po kami, no? Si Kuya Alan parang nagluto. Biglang pumuti. Parang namumutla si Kuya Alan. Hindi kumain. Hindi na ako ang kumain ni Kuya Alan. Hindi ko talagang, sabi ko, parang si Kuya Alan parang namumutla. Tapos hindi na makakausap ng matino. Medyo soplado siya nung time na yun. Talagang, sabi ko, iba talaga ka ako siguro, kinakabahan. Sabi ko, ganun. Nagko-concentrate, nagpe-pray, nag-i-intercede siya. Pero sabi ko sa kanya, Kuya, kumain ka na. Hindi, mamaya na bro. Pagkatapos na. Tapos natapos na lahat yung tugtog namin, hindi mo rin siya makakain. No? Talagang, praise God talaga. So, fear-driven people often miss great opportunities. Because they're afraid to venture out. Instead, they play it safe, avoiding risks. Di ba? Siguro kung hindi tinayuan ni Kuya Alan, yung gawain sa Caloocan, baka hanggang ngayon may question siya sa isip niya. Ano kaya nangyari kung tinayuan ko? Kung nagpakanta ako, di ba? But good thing is, tinayuan niya. Siya yung nagpakanta, siya yung nag-lead, at nadala niya ng maayos. Amen? Di ba? So, meron mang konting technicalities doon sa sounds, pero praise God talaga. Praise God. Lord ang maitaas sa buhay niya dahil talagang nakita ko yung effort. Iba eh. Magkaroon ka ng obligasyon sa family mo, sa mga anak mo, hahatiin mo pa yung oras mo para lang pumunta sa church, mag-practice. Pupunta pa tayo sa Plaridel, tapos magpa-practice tayo. Di ba, Kuya? Iba yon. At Lord ang maitaas sa buhay niya. Yun yung sinasabi, yun yung tinatawag nating na-overcome ni Kuya, yung fear. Pero talagang yung process no? Hindi talaga madali ang process no, Kuya? Pero nakakatuwa, di ba? Nakaka-bless ang Lord, no? Ang buhay ni Kuya Alan, ginamit ng Lord ang buhay ni Kuya Alan. Amen? Para matayuan niya. Lumabas siya dun sa comfort zone niya Di ba? Kasi kung nandito lang ako, dito lang ako bro, pang church lang ako, pang indoor lang ako. Pero hindi, sabi ko nga sa sarili ko, pwede tayong lumabas. Kasi, malilinis ang heart. Prepare ang heart ng mga kasama natin sa worship team. At yun ang nakakatuwa. Yun ang nakaka-bless dun No? Sabi ko nga lagi kay Raquel, okay lang sa akin magturo ako hindi ako mapapagod. Okay lang sa akin mag-share kasi yung nag-share sa akin, hindi naman sa akin pinakitang pagod na akong turuan ka. Napaka-slow mong tumugtog. Hindi naman sa akin pinakita ng Ninong Dennis yun. Kaya sabi ko kay Raquel, okay ako. Kahit gaano katagal ang abutin, ituturo ko. No? So, mag-venture out tayo, lumabas tayo sa ating comfort zone para papurihan ng Lord. Huwag tayo mag-stay sa kung ano lang yung kaya natin. Dahil alam ko, yung plano ng Lord, higit pa dun sa alam lang natin. Amen? Amen? So, don't be driven by fear. Huwag tayong manahan sa takot. So sabihin mo sa katabi mo, huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Fear is a self-imposed prison. Sabi, fear is a self-imposed prison that will keep you from becoming what God intends you to be. Kung hindi tinayo ni Kuya Alan yun, hindi niya nakita ang plano ng Lord sa buhay niya, na kaya pala niyang tumayo sa lahat ng leaders ng Victory Churches of Asia. Amen? Ilang churches yung nandun, at ang daming pastors doon, ang daming musicians doon, ang daming worshiper doon, ang daming worship leader doon, pero tinayuan niya. Kung saganang siya lang, tingin ko hindi kaya. Ako man hindi ko kaya. Pero sa tulong ng Lord, praise God. Praise God. The Bible says, well-formed love banishes fear. Since fear is crippling, a fearful life, fear of death, fear of judgment, is one not yet fully formed in love. So iwaksi natin yung takot, wag nating hayaang mabuhay tayo sa takot. No?
Ito lang nga nung isang araw lang kinukwento ko kay Raquel. Kasi di ba sa amin medyo madilim. Yung pagtatawid ka dun sa kabilang bahay, dadaan ka muna dun sa tangke ng tubig. Parang ano siya parang tunnel, no? Kukuha ako ng ng mineral water kasi wala naman kaming gripo. Talagang yung iniinom namin, puro mineral. Madilim na eh. Siguro may ilaw, pero yung dun sa dulo, aninag lang, parang sinag lang ng ganon. Dinako ako na yung tubig. Ngayon, nakatalikod na ako, para bang merong sumusunod sa akin. Parang may sumusunod sa akin, parang buhat-buhat ko yung tubig napakanta ko ba? Shout to the Lord of the earth. Napakanta ko nang wala sa oras. Talagang naku po. Ay, Lord. So, alisin natin yung takot. No? Yung takot, nasa isip lang natin. At talagang totoo yan Minsan talaga, wag lang tayo mapapangunahan ng takot no? Talagang, prayer pa rin. Number 1 is prayer. No? Lahat tayo kasi subjected dito Kaya, ang sarap niyang ituro. Kasi kahit ako, na-experience ko siya. Amen? Last, number 4. Driven by materialism. Meron na tayong guilt. Meron na tayong anger. Meron na tayong fear. Last, driven by materialism. Amen. Ito yung mga taong they always want more. No? They always want more. Meron ba dito nan? Wala. Wala dito nan. Tinanggal na ng Lord. Amen. Kahit tinanggal na ng Lord yung attitude na gano'n. Amen. Okay. Kahit hindi naman kailangan, bili ng bili. So yung misconception nila that having more will make me more happy. Amen? More important and more secure. So, pagka nasa akin daw ang lahat, marami kong pera, marami kong kayamanan, secure ako. Masaya ako. No? Ganun daw yun. Totoo po ba yan? Hindi. Di totoo yun. Because, possessions only provide temporary happiness. Pansamantala lang. Amen? Why? Because things do not change. We eventually become bored. Naiinip tayo with them. And then, want newer, bigger, and better versions. Like for example, kausap ko si Raquel kanina. Sabi ko, ito yung ano ko dyan yung explanation ko dyan ako gusto ko ng gitara. No? Gusto ko ng gitara. Kahit marami na akong gitara, gusto ko ng bagong gitara. 3 buwan lang ang lumipas, parang gusto ko ulit kasi may nakita akong bago. No? So, wala tayong kakontentuhan sa madaling salita. So, yung mga taong they always want more, hindi natin napapansin, inaalipin na pala tayo ng kaaway sa pagiging materialistic natin. Materialistic or materialism? Tama ba? Materialistic. No? Inaalipin na tayo ng kaaway. So, ako pa man din po, ganun po ako talaga dati. Talagang hindi palaspag yung gamit ko. Parang pag may nakita akong ganito, parang ganda nito ang ganda nito ang ganda nito. Ganyan. So, ako po, movie fanatic. Nung nakakaraan, madalas kaming manood ng anak ko ni Ford ng mga Jackie Chan, mga movie, no? Mga police story. Paborito namin, police story. Pero isang example ko dito, yung Fast and the Furious na movie. Alam niyo po yun, Fast and the Furious. Yung part 1, napanood natin, ang ganda. Di ba? Yun po yung unang natin ang ganda ng part 1, ang ganda ng sasakyan. Mag-i-expect tayo. Naku, panigurado sa part 2, ang ganda niyan. Di ba? Pag napanood natin yung part 2, sana may part 3. Kasi bitin O kita nyo ngayon, hanggang part 10 na. Di ba? So, hindi tayo nakukontento. We always ask for more. No? In terms of being a materialistic person, hindi tayo marunong makontento. Normal yun. Kasi we're still living in the flesh. Pero kung tayo patuloy na nananatili sa presence ng Lord, ginagabayan tayo ng Lord, at patuloy tayong connected sa Kanya, at may connection tayo sa Kanya, nagpe-pray tayo, not just because we want, but because we need. No? Alam ko, tutulungan tayo ng Lord para unti-unting tanggalin. Ako, unti-unti niya tinatanggal yung pagiging ko. Sabi ko nga kay Raquel, minado ko, mayabang ako Unti-unti niya tinatanggal yung pagiging mayabang ko kasi
katitisuran ka ng tao eh. Kapag ka pinakita mo yung attitude mong ganyan, imbis na may mahata ka, may maakay ka, hindi maniniwala sa'yo. Amen? So, praise God. Yung kahabaan ng pasensya, little by little, tinatanggal ng Lord. Alam ko, nararamdaman ko sa sarili ko, tinatanggal ng Lord. So, talagang praise God. Kasi, sabi nga, walang salitang makahihigit para pasalamatan natin ng Lord. Sa dami ng ginagawa niya sa buhay natin, talagang kulang nga akong tutusin ng salamat pero wala siyang hiningi sa atin, no? Talagang, ang gusto lang niya is mamuhay tayo ng tama, sundin natin yung mga inuutos niya, magbasa tayo ng salita ng Lord, diba? Pamahagi natin, spread the good news. God is good talaga, no? Amen? God is good talaga, God is good. So, most common myth about money is that having more will make me secure. Yun daw yung paniniwala ng karamihan na kapag may pera ako, secure na ako. Walang makakagalaw sa akin kapag may pera ako. Wealth can be lost instantly. Ibig sabihin, hindi raw totoo yun. Yung myth na yun, hindi raw totoo yun. Na kapag may pera ka, secure ka. No, that's not true. Because wealth can be lost instantly. Ito ang sabi dito, ang ganda. Real security can only be found in that which can never be taken from you, your relationship with God. Amen? Kung paano hindi kayang nakawin ng tao yung talino mo, yung wisdom mo, mas lalo yung relationship natin sa Lord. Kasi ikaw at ang Lord lang yun eh. Di ba? Si Biboy, pag nagla-line up siya at ang Lord. Parang, ang ano tawag doon, term, na nakakaniig niya ang Lord or nakakausap niya ang Lord. Di ba? Yung quiet time, sa madaling salita. May quiet times. Kuya Alan, ganun din, pag nagla-line up, hindi naman basta line up lang eh. Pinagpe-pray nila yan. At yun ang hindi mananakaw ng kahit na sino. Yung relationship natin sa Lord. Marami dito yung kanilang past is hindi maganda. 'Di ba? Marami dito siguro hindi kumbaga pinagmalupitan ng bata sila or marami dito hindi kasundo yung mga kapatid nila. Pero kapag tayo kino-comfort ng Lord, 'di ba? Yun ang hindi kayang nakawin ng kahit na sino. Amen. So, hindi man maganda yung ating past, hindi man maganda yung ating kinakaharap sa ngayon, kung tayo mayroong relationship sa Lord, Lord ang magbibigay sa atin ng kaaliwan. Lord ang magbibigay sa atin ng comfort. Amen? Para magpatuloy. So, i-disregard na natin itong guilt, disregard natin itong anger, itong fear, itong materialism, i-disregard natin yan. Focus tayo sa Lord. No, dapat sa Lord tayo nakatuon. Hindi sa kung, maganda ba yung suot ko? Kasi kita ko sa live. Dapat hindi tayo ganon. Mag-focus tayo sa Lord. Amen? Ang Lord ay tumitingin sa heart. Hindi sa kung ano man ang suot natin. Hindi sa kung ano mang brand ang suot natin. Amen? So let God drive your life. Hayaan mo si Lord yung magmaneho ng buhay mo. Hindi yung marami ko nakikita ganyan. Dumidepende sa desisyon ng iba. Saan ba tayo? Saan ba tayo sasakay? Dito na lang tayo. Hindi, doon tayo. Maglalakad tayo. Kahit ikaw, alam mo dito mas okay sumakay, sasama ka doon sa kasama ko. Sige, doon tayo. Di ba? Maraming taong ganyan. Dumidepende sa desisyon ng iba. Ngayon, mag-decide tayo, hayaan nating si Lord ang magdesisyon para sa buhay natin. Amen? So, let God drive your life. Ito ang ganda. Know your purpose. Kung nandun sa mga nabanggit kanina ang nagpapatakbo sa buhay po natin, abay, gumising po tayo. Baliwala po ang lahat ng ito. Kung tayo namumuhay sa guilt, sa regrets, sa anger, amen? Baliwala po itong lahat. Nagpapagod lang po tayo pare-parehas kung tayo po ay namumuhay pa rin sa ganong klaseng pamumuhay. Kung ang thinking natin, ang pag-iisip natin, ganun pa rin, mag-isip-isip na po tayo. So, life is too short. Know your purpose. Know your purpose. Because if you know your purpose, kung alam mo yung purpose mo sa buhay mo, it gives meaning to your life. Kung hindi mo alam yung purpose mo, walang kapuluhan ng buhay mo. Sa madaling salita, ganun lang kadali yun, mga kapatid. Know your purpose. Simplifies your life.
Knowing your purpose simplifies, pinapadali nito yung takbo ng buhay natin kung alam natin ang purpose natin sa buhay. Kung ako, halimbawa, gusto ko mag-police, may goal ako. Alam ko yung dapat kong, okay, mag-enroll ako ng criminology. Mga ganun, di ba? Know your purpose. Kasi kapag alam mo na yung purpose mo, alam mo na yung step by step na dapat mong tahakin. It gives meaning, it simplifies your life, it motivates your life, it prepares you for eternity. Amen? Ecclesiastes 4:4. I observe that the basic motive for success is the driving force of envy and jealousy. Living to create an earthly legacy is a short-sighted goal. Huwag tayong magpakitang gila sa kapwa natin. Huwag tayong magpabibo na, galing-galing ko. Pero pagdating natin sa bahay, wala tayong relasyon sa Lord. Huwag tayong ganun. Mag-serve tayo ng totoo. Yun yung itinuturo ni Pastor Hazel. Masakit, minsan masakit. Nagawan tayo ng kasalanan. Masakit, pero ano itinuturo niya? Abutin niyo pa din. Masakit, mahirap yun, ha? Diba? Yung testimony ni Cherry Pie Picache, pinatay yung nanay niya, pero pinatawad niya yung pumatay dun sa nanay niya. Ang hirap noon. Pero yun yung utos ng Lord Mapatawad tayo, matuto tayo magpatawad. Tumatayo ako dito ngayon, talagang up to the last minute, sabi ni nanay, wala siya sinabi, pero ibig sabihin, guard your heart. Kasi ang hirap Pag tayo halimbawa, meron tayong nakasamaan ng loob, tapos tatayo tayo dito, at least naranasan mo na ba yun? Kunyari, meron kayong hindi pinagkaintindihan ni Kuya Alan, tapos tatayo ka dito. Di ba mahirap? Pero talagang Lord talaga ang kikilos Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Pero kung kasama natin ang Lord, di ba? All things are possible. Kahit yung kayang-kaya nating abutin. Amen? Ganon kabuti yung Lord Kasi yung Lord yung nagbibigay sa iyo ng joy Yung Lord yung nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob para mai-apply mo yung dapat mong gawin. Lagi nating tatandaan, kapag masama yung pumapasok sa isip natin, hindi galing sa Lord yan. Amen? So, life is too short para hayaan lang natin na yung mga negativity ang magpatakbo sa buhay natin. So, huwag na nating intindihin yung fear, yung guilt, yung anger. Wala tayong mapapala dyan. Kaya nga kami ni B-Boy, very close na kami ngayon Di ba? Wala tayong mapapala dyan. Wala tayong mapapala. Kailangan bigyan natin ng pagkakataon yung bawat taong nasa paligid natin kung nakagawa sila ng kasalanan sa atin or tayo nakagawa ng kasalanan, much better, tayo na yung unang umabot. Pero kung sila man ang unang makagawa ng kasalanan sa atin, sino tayo para hindi tayo magpatawad? Di ba? So, lagi sa ating itinuturo sa church, the reason why we always go to the church, it's because binubusog tayo sa mga gagandang aral. Na minsan, kahit sa bahay, hindi natin makita. Pero dito natin naririnig. Kasi minsan sa bahay, hindi napapag-usapan. Pero dito siya tinatakil. Amen? So, ang sarap sa pakiramdam na tayo, umaattend tayo ng church at meron tayong natututunan. Ito yung sinatawag nilang tumanda ng may pinagkatandaan. So, kalimutan na po natin yung galit. Huwag ka nating hayaang manahan sa dibdib natin, yung tampo. As much as possible, pag-usapan Yun lang naman po yung solusyon dun Di ba? So, bago po ako magtapos, ito, isang short testimony. Kami talaga ni Bibs, para kaming lang sa tubig. Talagang, ewan ko, para di ba, no, Bibs, no? Para di talaga kami hindi naman masabing Cold War, no? Pero, hindi talaga kami umabot sa puntong very close, na talagang, pag may desisyon siya, taliwas ako agad. Totoo yun. Totoo po yun. Oo. Pero, alam nyo, napakabuti ng Lord. Napakabuti ng Lord. Kasi ngayon, tinatawanan na lang po namin yung mga ganong pagkakataon. At I'm so blessed na talagang nakita ko talaga kung saan siya nanggagaling, ano yung pinaguhugutan niya, ba't ganon. And I'm so thankful din kasi nag-open siya sa akin. Hindi gaya before na talagang may question mark. So, very open siya sa akin. Most important,
yung relationship. Kasi kung kami lang dalawa ang mag-e-effort, hindi namin kaya di ba, Bibs? Pero sa tulong ng Lord, sa tulong ng mga taong concerned sa amin, na nasa paligid, na build up namin yung magandang relationship. Naging history na lang talaga lahat. Kung ano man yung hindi namin pinagkakaintindihan, tinatawanan na lang namin ngayon. Kaya nga sabi ko, hindi dapat punahin ng punahin yung taong ang gusto lang naman ay tumulong. Amen? So, lagi nating papakinggan yung both sides. Aminin ko, doon ako minsan nagkulang. Pero nakita ko yung pagkukulang ko na yun at natuto ako doon. Kaya ngayon, very okay kami ni Bips. Praise God. Salamat sa Lord. Amen! Huwag nating ngayon tumambay doon sa mga ganyang gawain, yung mga ganyang anger, guilt, fear. Wala yan. Gawa lang ng kaway. Panlilin lang ng kaway yan. Amen? So, maraming salamat po sa gawing ito. Let's pray. Let's pray po. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy na iningatan nyo kami, Father God, sa aming mga napag-usapan. Patuloy na kayo po ang kumilos, Father God. Salamat po. At naway, Lord, tumimo sa aming isip, sa aming puso yung aming mga narinig. Maraming salamat po at tinataas ko rin po sa inyo yung mananalangin para sa aming tithes and offering na patuloy na kayo po ang kumilos sa buhay niya, Father God. Salamat po sa buhay ng bawat tao nandito sa loob ng church, maging sa buhay ng bawat tao nanonood sa amin, Father God. Naway, yung short message nito ay kapulutan ng aral, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gawing inspirado sa pananambahan sa inyo, Father God. At Lord, ilayo niyo kami sa bawat toxic na bagay, Panginoon, upang lalo kami makapagpatuloy pa sa inyo, Father God. Sanggain ninyo, Panginoon, ang mga toxic na ito, Panginoon. Itago niyo kami sa inyong likuran. Maraming salamat po, Father God. Kayo po ang maitaas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po. God bless.